Hello? Dinig? Sige. Ano tayo? Check tayo ng microphone kasi Okay. Magandang araw sa mga estudyante natin. So, ako lang naman itong nagsasalita, ang pinakamabait yung instructor. Charot. So, yun. Hello, magandang araw. At kung nandito ka, gusto kita i-congratulate. Kasi, di ba? As of the moment, magko-fourth year ka na, no? Sa wakas. At kung hindi ka man magpo-fourth year, at least, congrats pa rin kasi hindi ka nahinto sa pangarap mo. At nag-aaral ka pa rin ng mabuti. No? So, yan. Laban lang, laban lang. Kaya yan. Yan talaga ang buhay minsan hard. So, yun, bago ang lahat, maglase na tayo. Technical Report Writing 1 tayo. And then, next sem, Technical Report Writing 2. So, mahalaga to, lalo na ngayon, nabakbak tayo sa research, no? So, yun. We have different technical report writing. Depends on the course itself kung paano siya dinideliver. Kasi, may mga technical report writing na subject sa ibang kurso. Pero, it was designed para sa criminology students. So, yung course description, tinitingnan natin yung pinagkaiba ng types at yung mismong purpose ng technical report sa mismong criminology at sa kurso natin. At yung gamit na appropriate terms o tamang terms na dapat ginagamit natin, yung 'di ba may mga jargons din tayo sa kurso natin, mga phrases para ma-meet natin yung kinakailangan ng ating mga readers, especially kung criminological research, 'di ba? And yung spelling din, yung tamang capitalization, no? Usually after tuldok, capital 'yan, ha? And yung mga mechanism, yung mga techniques na mga ginagamit natin sa paggagawa ng mga reports natin sa mga kaso at sa mga iniimbestigahan nating kaso, 'di ba? Sa mga forms at saka yung mismong content, yung pinakalaman, okay? Kasama na dito yung pag-a-apply ng mga principle ng tamang pagre-report katulad ng brevity, yung clarity, yung pagiging kompleto, at yung accurate na um, bibigay ng mga facts. Lalo kung kaso yan, di ba? Lalo na yan, di ba? At yung presentation according sa tamang format and style. So, alamin na muna natin kung ano ibig sabihin ng technical writing, ha? Galing to, yung word na technical ay galing sa salitang Grego na tekne, na ang ibig sabihin ay skill, okay? So, technical writing ay isang uri o klase ng technical skills na ginagamit sa mga field katulad ng military, sa police, sa computer industry, sa robotics, sa finance, sa consumer electronics, sa biotechnology, at sa marami pang fields. Diba? Kaya makikita nyo, may technical writing din pala sa edu, sa ganitong kurso. So, meron din. Kaya nga 'di ba lahat ng mga um lahat ng mga 'di ba kung may mapapansin niyo, Miranda rights should not be waived, 'di ba? Or other rights should not be waived unless made in writing, 'di ba? May mga ganun tayo. Tsaka sa mga correspondence, kung paano tayo makipag-usap sa tao, kailangan talaga in writing. Kung magpapasa nga kayo sa akin ng inyong excuse letter, it should be made in writing, 'di ba? So anything should be, even though due to the advanced technologies, yeah, most of the correspondence and formal memorandum, yung mga pakikipag-usap should be made in writing. Kaya kailangan po natin ng ganto, ha? Technical or report writing, ang ibig sabihin niyan, as means of yung communication mo is handa, cheaply at effective na available sa lahat. At dapat alam natin kung paano gawin, 'di ba? So pag police report writing, kino-consider tong technical writing as as such na you will need to develop na special skills and technique. Kasi nga police report writing yan, no? Papakita ko sa inyo mamaya yung mga maraming formats natin, marami tayong sa mga ang dami nating papel diyan. Mapapil itong kursong to, no? Madami tayo sa mga inquest. Although hindi tayo gagawa noon, 'di ba? Yung mga memorandum, ano yung itsura ng
arrest warrant, search warrant, yung resolution ng inquest, 'di ba? Kung sa mga counter affidavit, although hindi natin gagawa no, pero dapat alam natin ang itsura. O kaya may mga ano talaga na tayong gagawa. Yan dapat alam natin kung paano gawin. Police report writing. Yan ang backbone ng criminal investigation prosecution. Ha? Lagay mo yan sa ano mo. Ha? Ha? Backbone yan. So, quite literally, ang success po ng isang police operation ay nakadepende sa quality ng report na kanyang sinasubmit at kung yung ability niya na magsulat effectively. Kasi kung hindi naman maganda yung content mismo ng writing mo o yung nilagay mong report doon, how would you going to communicate with the other offices, 'di ba? Tsaka paano naman magkakaroon ng success yung police operation kung di naman kayo magkaintindihan? Syempre yung mismong report, ini-endorse din yan sa mas mataas pa sa'yo. How are you going to endorse that? Sabihin mong ganyan. Syempre, it should be made in writing. Diba? In reports. And we rely on written reports to relay information. Diba? Bawa, i-endorse mo na to sa BFP, endorse mo sa mas higher authority. Paano mo i-relay info? I-chat mo. Diba? Hindi. Should be made in writing. Sa mga superior natin, sa mga katrabaho natin, sa korte, at sa marami pang klase ng ahensya. Diba? It should be made in writing. We use them to train personnel and to get people to know procedures and policies. Technical writing, no? Isang uri ng komunikasyon sa specific field, katulad ng criminology, di ba? Nagko-convey yan ng particular na piece ng information. Diba? At nagko-convey yan ng particular na purpose. At also, it has a particular group of specific readers. Okay? So, suma total, kailangan yung ating pinag-aaralan dito is yung para sa readers. Okay? Kasi, yung ginagawa natin sa criminology, yung ginagawa nating report ay hindi po para sa lahat, lalo na kapag ang information are confidential. O kaya ang information ay para lang sa isang specific group of people. Kailangan talagang totally naka-address sa kanila. Okay? Hindi lang yan. Mas ang dami nito yung mga kasong rape, ganyan. Yung mga sinumpaang salaysay, pinagsamang sinumpaang salaysay, pwede ba ipakita sa lahat? Hindi eh. Okay, so dapat alam din natin yung technicality. Mamaya pakita ko yan. Ito na muna. Basic principles ng good technical writing. Okay? So ito yung mga basic na prinsipyo para sa isang magandang technical writing. Unang-una, yung writer ng report ay kailangan yung ginagawa niyang report, alam niya na may specific reader o reader or group of reader lang na paglalaanan niya nun. Okay, ganon. At dapat nagdedesisyon siya kung ano yung specific na purpose o para saan yung ginawa niyang report para masigurado niya na lahat ng parte ng report niya ay para dun sa purpose na yon. Okay? At dapat kung siya ay gagawa ng report, kailangan specific, hindi walang paligoy-ligoy, single concrete word at familiar language, and that will not be interpret. Hangga't maaari yung English mo, wag mo nang laliman na pang chat GPT, no? Hangga't maaari kung layman's term. Diba? Pag sinabi mong layman's term, in English term na all of the people could understand and apprehend. You don't need to laliman ng English that to make sense, just to prove and to make them tell you na, wow, galing mo mag-English. Galing mag-English, wala namang nakagets. Diba? In layman's term, ha? Hangga't maaari. And he must make his report very presentable in format. Ha? Kaya yung activity ko talaga, sulat kamay ko talaga, presentable naman. Ha? The layout must conform with the standard form of writing. Kasi, kumawa, report ng memorandum, o affidavit, o counter affidavit. May format yun eh. Ha? Gumigimbento format. Ha? Dalawang importanteng factor ng technical writing. Una, yung subject matter. Ikalawa, yung purpose. So, pag sinabi natin subject matter, ano yan? Naka-refers yan o tumutukoy yan sa objective ng informasyon na yung writer na gusto niyang ipaintindi dun sa kanyang reader. Yan yung subject matter. Yung purpose naman, tagalogin mo na yung purpose, diba? Yung layunin nun ay nagre-refer siya sa goals na yung writer ay gusto niya na ma-achieve yun para sa kanyang sarili at para sa kanyang reader.
Pagkatapos niyang, hello, nagaano ba? Pagkatapos niyang i-present yung kanyang written output. Okay, subject matter and the purpose. So, dito tayo sa mga definition of terms, di ba? Una, komunikasyon, di ba? Communication. Dinedefine tong, ibig sabihin nito, yung ginagamit mong salita, spoken man yan, or written, sinabi mo man yan, o sinulat mo man yan, yung language na gagamitin mo para magkaroon ka ng exchange ng ideas sa information. So, yung transfer ng information na yun, o ideas, para galing sa isang tao, papunta sa ibang tao, ay nagkakasama yan ng transmission ng receipt. Receipt ng message to effect some type of action or change. Okay? So, may communication. Okay? Nagre-relay ka ng information sa kanya, nagre-relay siya ng information sa'yo, nagkakaintindihan kayo. As long as nagkakaintindihan kayo, kahit yung sinasabi nyo, kahit nag-GG words kayo, o kung anumang language yan, nagwa-word kayo, nagwa-what-word kayo, nag-GG kayo, kung anong salita nyo ba, kung anong basta nagkakagets kayo, may communication na. Report writing, isa tong komunikasyon na nagle-lens itself na ginagamit ang isang tool na may pakinabang, no, sa mga tao in a free society na ma-express nila ang kanilang saloobin at kanilang mga ideya para makuha nila kung anong gusto nila o ano yung pangangailangan nila. Report, no? Pag sinabi mong report, ito yung detalyadong pag-a-account o detalyadong pag-a-account ng mga pangyayari, sitwasyon, mga impormasyon base sa kanilang observation o na-observe na kanilang nakita o kanilang naitanong at base sa kanilang pananaliksik. Okay? Pag reporting, ito na yung um, ginagawa, yung report na nakuha mo is nire-relay mo na siya sa ibang tao. Okay? Bawa, ikaw, nagre-report ka sa harapan namin ng mga instructor mo, nire-relay mo na sa amin kung ano yung nakuha mong detalyadong account sa isang pangyayari. So, that's reporting. Fact. No? Ito, kahit na anumang bagay na galing sa maingat mong obserbasyon o investigasyon at talagang totoong nangyari. Ha? So, yun yung mga facts. Kaya nga pag sa paggawa ng report, dapat yung facts mo is hindi siya kulang, hindi siya sobra. Marami kasing facts 'di ba? Maraming facts. Yung kinakailangan lang na facts ang ilalagay mo sa report. Ha? Note taking. Dinedefine, alam mo na 'yan, no? Alam mo na 'yan. Wag na, charot. Note taking, dinedefine yan as brief notation ng concerned specific events report while fresh on mind. Pag sinabi mong note-taking, halimbawa, 'di ba, nagsasalita yung prof mo sa harapan, o nagre-report yung classmate mo, nagno-notes ka. Hindi mo man mahabol kasi esteno na yun kung lahat ng sinabi mo, lahat ng sinabi ng nagre-report, nakuha mo, nagno-note kayo, maikse, yet pag sinulat mo, nagets mo na, di ba? Kung ano yung pagkakagets mo dun sa report na yun. So, ito na yung report writing process, no? Ginagamit to sa mga sa atin sa criminology at sa mga ating kapulisan, sa ating mga law enforcement agencies, yung mga reklamo, 'di ba? Blatter, ha? Ito na yung proseso. Una, interviewing. Syempre, mag-interview ka muna. Ito yung unang step sa proseso. Yung mag-interview ka ng biktima, ng witness, yung mga suspect. Kasi yan kasi yung backbone ng preliminary investigation, interview, no? So, frequently, yung unang officer sa crime scene na yon, siya yung may pinaka best opportunity para ma-solve yung crime by conducting a thorough preliminary investigation. So, note, huwag kayong maano ha, huwag kayong ma-confuse ha. Kasi baka yung preliminary investigation ng ano yun, ano yan, sa ano na yan. Huwag kayong ma-confuse. Ang point dito is yung pinaka first respondent sa homicide, 'di ba? Yung pinaka first respondent, andun na siya, 'di ba? After niya ma-barricade no mismo kasi siya yung may pinaka-obligasyon, 'di ba, sa fundamentals of criminal investigation natin. Siya yung may pinaka-obligasyon na mag-barricade
At saka, magdo-note siya, may nakikita siyang tumatawa, kahina-hinala, and then kung andun na rin siya, matagal dumating mga responde, mag-interview na rin din siya. 'Di ba? Note taking. Notes are based for your report. No, mga notes mo na nakita. Bawa nung may nangyaring arson, may nakita ka tumatawa, nagchichismisan, kahina-hinala. Yan. It's included in your notes. Ilan lang ba yung taong andoon? 'Di ba? You have notes to assess your memory. Syempre, 'di ba? Notes nga para pag binasa mo siya, maaalala mo, 'di ba? Para ma-mental reconstruction mo ng madali, 'di ba? Yung mga specific details, yung mga pangalan, date, serial number, address, and phone numbers. And pagkatapos makuha ng yung mga informasyon na necessary o kailangan, i-arrange mo siya at i-organize mo siya sa logical order na yung mga information na nakuha mo na related do sa crime. And then yung mga cause and effect, yung mga domino effect, 'di ba? So para ka nang nagde-deduction, 'di ba? Para ka nang si Detective Conan. So yeah, organizing and planning, no? If your report is properly organized and planned, hmm, malinaw, 'di ba? Dapat talaga planado at ino-organize mo. Easy to read and understandable. Okay, pag gumawa ka ng report, wag yung nakakahilo. Organizing and planning your narrative are closely related to chronological order. So, as long as sana maganda kung gagawa ka ng report is yung sunod-sunod. Okay? Understand the assignment, know what you wanted and why you are preparing the report. Start to assemble as soon as you are certain to the subject matter at saka sa purpose ng report. Writing the narrative, okay? Ang task mo is hindi lang para ma-express mo yung idea mo, para syempre, gumawa ka ng impression sa utak ng readers. Okay? Sa madaling salita, 'di ba? Kailangan mo magsulat for the benefit of the reader. Okay? Para mas magets niya sana, lalo na kung mga judge or 'di ba, sa kaso. Sana yung as long as gawin mo siya ng mas simple, 'di ba? Na mas madaling maintindihan, hindi yung sobrang haba na gumawa ka ng nobela. Place yourself sa position ng magbabasa. And try mo kung nabasa mo yung report mo, na-visualize mo yung problem, na-visualize mo yung sinusulat mo, yet effective yung report, 'di ba? Proofreading. Siguro may mga author tayo dito na mga o sa mga sino nagtitesis, 'di ba? Proofreading talaga. The last thing um na itatanong sa sarili mo is when proofreading are as follows. Okay? Is this report the best I can do? Would I want to read it to the chief of the police? Tanong mo sarili mo, may magagawa ka pa ba para mas maging better itong report na ginawa mo? Kasi most of the officer, I just thankful na to have finished the report. Diba? And wala silang additional moment para i-review yung trabaho nila. Think about who is going to read the report. Ganon. So, i-proofread natin. Okay? Word usage. Oh, ito yung mga gamit, tamang pagpili ng mga salita na dapat natin ilagay sa ating ano, 'di ba? Ating report. Police officer from all over the country tend to use similar words and phrases. Okay? Yung mga slang, usually hindi yan non-standard, mga slang lang. Hindi yan standard sa vocabulary. O yung mga words lang na ginagamit lang ng specific group of people, yung mga bilingual, yung sa mga ating mga gay, di ba may mga salita sila? You may be familiar with the street slang, drug slang, and police slang. Okay, lalo na kung police, yung mga, may tawag sila sa mga, Mary Jane, di ba? Ano ba yung mga dami niyan eh, kabisado ko yun dati. May tawag sila sa cocaine, ginagawa nilang number, may tawag sila sa droga, tawag sila sa shabu, ganyan. So, um, hindi po tama na gumamit po tayo ng slang sa report natin. Okay? Siguro, kung maglalagay ka ng slang sa report mo, dapat dugtungan mo rin siya ng kung ano talagang ibig sabihin nun.
Lalo na kung sinabi siya, hello? Sige. Ulit tuloy ako. Paragraphing, wait lang. Kala ko na-record kanina. So, yun, paragraphing, ito yung method mo para i-alert mo yung reader mo na mag-shift ka ng panibagong focus, no? So, ito yung step sa ating writing ng paragraph. So, pag gagawa ka ng paragraph, dapat may 12 to 15 word sentence sa bawat sentence, no? So, ang paragraph sa police report, generally, meron yung 5 to 7 sentences or approximately 100 words. So, however, it is applicable sa mga police report to write 1 or 2 sentences paragraph or 1 to 2 sentence paragraph are used to mark transition report from one topic or section to another. So, mag-i-indent ka sa beginning ng paragraph ha. At wag mong kalimutan mag-skip ng 2 lines. Wag mong kalimutan mag-skip ng 2 lines bago ka ano na naman sa bagong paragraph. Okay? So, purpose ng written reports, 4 yan. To preserve the knowledge, to provide accurate details, para matulungan mo yung mga personnel at other agency, at para makipag-coordinate ka ng activities within organization. So, qualities ng good reports, ano ba yun? Diba? We have 4. Una, accurate dapat. Walang mali. Ikalawa, dapat malinaw yung language na gamit mo. Punto. Okay? Huwag kang gagamit ng mga salitang jargons lang o mga salitang may dalawa ang ibig sabihin. Complete. Kailangan kompleto. Sumasagot siya kung sino, ano, kailan, saan, at paano. At bakit. 'Di ba? Yung 4 wives and 1 husband na question. Ha? Concise. Kailangan ano ha, pag sinabi mo concise, hindi po siya paramihan ng words. Hindi ko rin naman sinabi paigsiin mong words. Ang point ko is dapat sa isang sentence is 12 to 15 words long lang. Okay? Factual, totoo po yung mga sinasabi nyo. Dapat hindi mo po hahaluan ng opinion mo or hearsay mo. At dapat walang error. Okay? Huwag mo siyang haluan ng iyong nararamdaman. Objective, sa kwento lagi may dalawang side yan, di ba? Side A, side B, side C. Lagi may dalawang side ang kwento. So, dapat gagawa ka ng report, wala kang pinapanigang kwento. Okay? Prompt, no? Dapat ang yung report writing is kailangan nagawa mo siya sa assigned na task. Sumasagot siya sa tanong. At kailangan magawa mo siya in a timely manner. At dapat kompleto na on time as soon as possible. Ito na yung technical communication. The communicator, ikaw yon. Yung medium, yung ginamit mo medium, pwedeng pinost mo, in-email mo, Facebook mo, sinulat mo, okay, fax scan, ganyan. And then, pupunta siya sa receiver. Kunwari, ang receiver ng yung document is witness, accused, ang ating suspect o yung si prosecutor o si attorney, and yung feedback kung ibabalik niya ba sa iyo yan dahil mali o ibabalik niya ba sa iyo para for documentation and so on. So, ang isang technical communicator ay ang tao na nagpa-publish, gumagawa, nagde-design, nag-edit at nagsusulat. So, yung characteristic ng isang good technical communicator, marami yan. Alam niya yung audience niya. Alam niya kung para kanino yung writing na gagawin niya. He serve as go-between. Siya yung nagbi-bridge o tumutulay o yung kulang sa report. Siya na yung gumagawa, no? A generator of truth. Yung dapat yung ginagawa niya is pawang katotohanan lamang. A good teacher, di ba? Yung pinag-aralan niya na sobrang hirap, kapag ginawa niya simple at kapag binasa ng reader, napakadaling intindihin. So that's the work of teacher. Okay? Parang kami, ang hirap nung topic pero ginagawa namin madali para maintindihan po ng estudyante. So that's the job of the teacher. Meron siyang excellent eye sa details. Alam niya paano makipag-coordinate. He has enough expertise. Alam niya paano kumuha ng information. He is respected and credible at meron siyang strong language skill. Technical communication, mahalaga to no? Para ang reader maintindihan niya yung act or the report na hindi niya na kailangang i-decode pa yung mga salita o yung mga mahirap na salita. Sa technical communication service, nagko-comprise yan ng mga activities, means and system na nagpo-provide ng information sa specialized fields. So, may mga salita dyan na mahirap maintindihan, pero dahil ikaw ay technical documentation,
Technical communicator, ang dali mong ipaintindi sa iyong reader, even though may mga ganon. Basic grammar review tayo, no? Yung nouns, no? Marami ring nouns. Yung 8 parts of speech, grade 6 pa lang tayo nito, di ba? So, pag abstract noun, pag noun, ito yung nagle-label sa pangalan ng tao, lugar, pangyayari, na ginagamit natin sa pag-communicate, di ba? Pag abstract, concrete, noun, and compound. Pag abstract, ito yung nagpapaliwanag sa isang hindi physical o hindi siya readily na napaperceive ng tao. Ito nationalism, terrorism, delinquency, morality, diba? Pag concrete noun, ito yung mga physically na nakikita natin, nahawakan, nalalasahan, naririnig. Criminal, police officer, jail patrol, car, etc. Pag compound noun, ito yung composed ng two more words na nag-a-act bilang isang single unit. Fingerprint, shotgun, police officer, officer in charge, diba? Pag common noun, anyone yan ang class of people or things katulad ng victim, cop, explosive station, district. Okay. Pag proper noun, pangalan to ng specific na tao, lugar o bagay katulad ng criminologist, diyon na masakit, College of Criminology, Tarlac City, police station. Pag collective noun, pangalan to ng grupo ng mga tao o lugar na ang ibig sabihin ay maybe either singular or plural, depende kung paano natin ginagamit, katulad ng council, delegation, jury team, or committee. Pag pronouns, diba, sa tinatanong, ano bang pronouns mo? Diba, lalo na sa Soji Bill natin ngayon. So, ito yung mga words na she, he, it, may, them, we, diba, na para hindi na natin inuulit pa yung nouns, no? Ginagamit siya pampalit sa nouns. Tulad nito, si Leo, taking up this criminology at Oasis Colleges Incorporated. He will graduate next year. So, ulitin natin si Leo gumagamit tayo ng he. Pag bagay naman, it ang gagamitin natin. Katulad ng crime scene was secured. The police officer cordoned it. So, kaya ulitin mong crime scene, gamit ka ng it. Verbs. Salitang aksyon. Aksyon, di ba? Alam na natin yan. Sumayaw, kumanta, naglaba, nagsampay. Yun. Adjectives, kino-qualify mo yung meaning ng noun or pronoun. Nagbibigay ka ng description sa appearance o location ng isang bagay, characteristic. Katulad ng new car. O, gumamit ka ng adjectives na new para sa kotse. Ba? Adverbs, modifier ter. Modifier. Modifier to na describe natin yung mga words and ginagawa natin siyang specific pa sa sentence. Prepositions, part ng speech na nag-express ng relationship between words and phrases of the sentence. Conjunction, di ba? Words na used to join or connect other words such as while, di ba? Yung nagko-connect. However, moreover, on the other hand, ganyan. Interjections, mga salitang wala naman siyang grammatical connection sa ibang words or sentences, pero ginagamit siya para ma-explain, ma-express ng feeling like, aha, alas, wow, diba? Ganon. Sentences, the sentence is a group of words na nag-express siya ng complete thought. Pag may kompletong thought yan, sentence yan, or idea. Ang complete sentence ay may subject and predicate. Pag subject, ito yung topic ng sentence, ito yung sino yung nagsasalita, o sino yung tinutukoy, at ito ay pwedeng noun o problema. Pag predicates, ito yung nagpapaliwanag so kung ano yung nangyari sa subject, ano yung ginagawa ng subject, o ito ay pwedeng verb. Maraming klase ng sentence. Simple sentence, group of words that can be stand alone and give a complete thought. Pag compound sentence, yung sentence na consists ng two or more independent clauses or simple sentences joined by semicolon or coordinating conjunction. Pag compound complex sentence, nagko-contain niya ng dalawa o mahigit pang independent clauses at isang o mahigit pa na dependent clauses. Apat na kind ng sentences. We have declarative sentences. Basta period ang dulo, nagde-declare, nagkukwento, declarative sentence yan. Pag interrogative, malamang nagtatanong, so question mark ang dulo. Pag imperative sentence, yan yung nagbibigay ng order or direksyon, nag-uutos sa isang tao, pero ang dulo ay exclamation mark. Like, kunin mo nga yun, pabot nga nun, o tawagin mo nga yung police, watch out for stray bullets, nag-uutos ka, diba? Pagka-exclamation sentence, ito ay nagbibigay ng emotion, pagkagulat, pagka-shock, diba? Pero exclamation mark din ang dulo. Like, stop, you are under arrest. Help, call the ambulance please. Hey, look at those floating dead bodies. Ganyan. So, paragraph, sinabi ko nga kanina, ito yung parang, dapat main thought lang to, ha? Related to dapat sa isang paragraph, magkaka-relate yung mga sentences. Hindi sila parang chop suey sa isang paragraph.
Pag magpapalit ka ng idea, edi gawin mo sa susunod na paragraph. So, pag magpapalit ka ng idea, gawin mo sa susunod na paragraph, okay? So, is a brief composition of having one main thought or idea. It's a group of related sentences developing into one topic or within a specific part of longer composition or larger topic. So, nagko-compose ng topic sentence, supporting details. A topic sentence contains main idea or thought ng composition. So, sa madaling salita, the supporting details substantiate or help develop the main idea expressed sa topic sentence. Kasi 'di ba nung high school tayo sa isang paragraph, sabi, lagyan ng linya ang topic sentence. Supporting details, dalawang linya, 'di ba? Pansin niyo? So, ganun sa paragraph. Sa paragraph unity, kailangan po unified po lahat po ng details doon sa isang paragraph. Yun lang naman 'yan, ha? Pag transitional markers, um, nagagamit, ito yung nag-aid sa mga reader para maintindihan nila na yung susunod mo sasabihin ay connected pa rin doon. Okay, like, again, because, after, like, finally, although, as result, above, for example, primary. Bigyan example. Di ba nga, sabi ko sa'yo, so again, di ba? Tapos, sabi mo, alam ko tingin ko, etong taong to, matalino to. Kasi nga, di ba? O, ganun. Because, ganyan. Tapos yung baba, eto tingin ko tong taong to, may crush to sa akin. Kasi 'di ba after nung ganto, di ba? So ganyan, 'di ba? Connected, 'di ba? Like 'di ba nung nakaraan, 'di ba? Ganun. Finally, yun na nga, 'di ba? Although as a result, sabi ko nga, example na lang. Ganon. So transitional markers siya. So, yeah, that's the end of the document. So, I would like to say congratulations and thank you dahil ikaw ay isa ng estudyante at isang mabait na criminology student. And yeah, congratulations sa'yo. Fourth year ka na. Wag mo naman pong kalimutang i-follow ko sa lahat ng aking social media accounts. At yun, see you sa susunod nating video. And yeah, thank you so much. Sana may tutunan ka. Pero ito ano lang to ha, pang elementary lang to ha. Yung mga documents natin, papakita ko sa inyo sa next nating video. So, yun. Aral mabuti at alagaan ang sarili. Bye!